Sa bawat paglalakbay, sa bawat karanasan at sa bawat pihit ng aming kamera, focus lang mga kabisig dahil hatid naman namin ay saya at excitement. Pinoy in Focus. Marilyn Monroe once said that boys think girls are like books because if the cover doesn't catch their eye, then won't bother to read what's inside. That's too mean to hear, but somehow it is true for most men. Then why not indulge in enhancing your looks, living the conventional yet risky way and spoil ourselves the natural way? But with the help of organic products nowadays, we can now be worry-free because we can flaunt a new or blemish-free face and skin. Here with us is Mr. Rain and Miss Charm. Hello, good morning. Hi, good morning. Gano'n na po ba kayo katagal dito? Actually, we just started this year, last July. July lang. Yes, luckily, the market is good and it's doing well. One time, we decided to research and there's this oil which we call Emo oil. Came from Emo bird from Australia. This one kasi can heal any skin problem. Skin asthma, eczema, or anything, burns, and even some athletes nga use this for yung pagmamassage sila. How can we guarantee na itong mga products is 100% talaga natural and safe to use? We always think now as if we are the user. We believe that instead of you being, oh, sige, in a snap, you'll grow but you're lying about product. Yeah. We prefer na long term and we're not fooling people at the same time kasi we're also a consumer. Yeah. Pwede niyo po bang ipakita sa amin yung ibang mga products aside from itong oil nga? Actually, all our products is really more on making our skin healthy. Kasi I believe being beautiful is, of course, it will start to be healthy. Kayo naman po, Mr. Rain, gaano po ka-importante sa inyo na ang isang babae ay maalaga sa skin? Very important yan. Kasi yan yung una namin nakikita as a guy. Kasi may mga nakikita ako before na parang nagpipil sila, lalaki ng peel nila, tapos namumula yung skin nila. So parang naisip ko, chemical yung ginagamit nila. With our products, natural siya eh. So I guess dapat talaga ang ginagamit natin natural na products. Importante sa lalaki yung makinis yung skin ng babae. But of course, hindi lang tayong girls, diba? Even sa guys. And our products can be used din naman for both men and women. We want to invite everyone to try our products. You can check our website. It's www.natureessentials.com.ph, and you can also check our FB and Instagram. You can check all our products there and you can choose whatever products will fit you. We are also looking for distributors and resellers. Just contact us at 0916-627-2545. Thank you, Miss Charm and Mr. Rain. Welcome and thank you also for inviting us to be part of your program. Okay. So what are we waiting for? Let the mother nature do the interference in bringing back the natural glow in our skin using organic brands na hindi na masakit sa bulsa, hindi pa mahapdi sa balat at muka. Matapos ang ating pamimigay ng mga regalo sa nasalanta ng Bayang Glenda sa bayan ng Santo Domingo at Bakakay sa Albay at marinig ang kanilang pasasalamat, malaking tulong po. Sobra. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin. Salamat ko na po sa inyo. Maraming salamat po sa binigay sa amin na tulong sa bagong dito. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na nakarating po sa amin. Salamat sa tabang kan mga sa itaas kang nagtrabaho. Ayos lang tabang sa kong masabi. Salamat abi sa nagbigay ng tulong sa amin. Maging ang paglalakbay natin sa ilang probinsya sa Pilipinas, pinasyalan naman ng inyong Pinoy and Focus ang mga kababayang OFW natin sa Dubai, United Arab of Emirates, upang personal na malaman ang kanilang kalagayan doon. Kasama si Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated, SMPII Chairman Elpidio Tanaliga at ang inyo pong abang lingkod, PNF segment host, no other than myself, Jenny Aisha Fahutag.
Magandang araw mga kabisi! Andito po kami ngayon sa Dubai, United Arab of Emirates, and to also attend the graduation day of SMPII or ang Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated Dubai Chapter. At hindi lamang yan, samahan nyo din kaming bisitahin ang pinagmamalaking tourist spot destination dito sa United Arab of Emirates. Ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Located at the center of United Arab Emirates, the city of Dubai is considered as the most populous in the country. Isa po ito sa mga pinapangarap na destinasyon ng ating mga overseas Filipino workers dahil sa rami ng oportunidad na ibinibigay nito sa mga mamamayan ng iba't ibang bansa dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya nito. Records from the Philippine Statistics Authority show that in 2011, 2.2 million Filipinos worked in Dubai alone. Aside from OFWs, tourist arrival in Dubai is just overwhelming due to their boost tourism efforts. At isa na rito ay ang pagkakapanalo ng UAE ng right para mag-host ng World Expo 2020. Lasting 6 months, this World Expo 2020 is projected to attract millions of visitors who explore and discover pavilions, exhibits, and cultural event staged by hundreds of participants including nations, international organizations, and businesses. Maayos naman kami, alam yan ng mga kababayan natin kung paano ang embahada, pati ang ating konsulado, ay bukas po kami 25/8. In other words, available po kami sa lahat ng oras at pangangailangan na abot ng aming makakaya. May mga bagay po na hindi na natin kaya that is only within the capacity of the host government or ng gobyerno natin sa Pilipinas. Pero yung kaya po natin gawin dito, ginagawa natin sa pamamagitan ng bayanihan spirit po or collective heroism for a common cause. That's the old Filipino spirit na kung saan namamatay tayo sa sarili natin pride or greed or selfishness para po tulungan natin na ang common cause. May lumang ay na nakakapakulong dito. Pero una muna yung positive, the lies of our migration. Ang naibigay po daw ng Pilipino sa mundo ay faith, ating pananampalataya bilang Kristiyano. Wala daw po Filipinong migrante, nagpunta sa Europe, sa Amerika, sarado na po ang maraming simbahan. Dahil po, ang Pilipino po ang nagiging service team doon. So very good, kahit dito sa UAE at ang ating mga kapatid na Muslim, marami po nagtutulong. Faith. Second F, yung pamilya, family, pagmamahal sa family. Yun nga lang merong social cost. Kasi nga pag umalis si tatay, si nanay pwedeng natay. Pag umalis naman po si nanay minsan, si tatay po minsan mahirapan naging tanay. Nag-aanap ng ibang nanay. So social cost po. Saka po minsan nagiging consumerist ang kababayan natin, pati pamilya, dependent. Ang third F na binibigay natin as positive is fun, friendship, and food. At sabi ko nga, yung kahiligan sa photo at Facebook. Yung po positive. Sa negative naman po daw, nakakapakulong lahat ito. 5 I, sabi ni Conjen Noel. First I is immorality. Dito po, bawal po ang mabuntis, o makipag-boyfriend, or girlfriend sa hindi asawa. Pangalawang I, intoxication po sa droga at alak. Pangatlong I, indebtedness po, kung kautangan, credit card, bankos. Diyan po, meron tayong ginagawang proyekto, pinapilot, called Pinoy Wise, Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship Movement. So, na-launch po ito sa Italy, pero dito po tayo ang champion. Kaya po, noong 2012, nagkaroon ng Pinoy Wise Marketplace launching, nandito sa Secretary Alcala. Kasi isa rin pong tinatamaan ng migrasyon ay ang pagtigil ng agri-based activities po. Pag may nag-abroad na po, hindi na po nagsasaka, hindi rin po nangingisda, naghihintay na lang daw po ng padala. Hindi po yan maganda sa ating ekonomiya, sa pag-aaral po ng NGO na kapartner natin, ang Atika. Dapat po kung nagta-tricycle ka, ipagpatuloy yun. Yung dating income, gawin pa rin ang source of income para po yung maiipon, ika nga ay mas marami. Illegal recruitment po. Yung mga hindi tama ang papel,
Plus the last ngayon, improper documentation po. Fake marriage contracts, fake diplomas po, fake transcript of records, bawal na bawal po. Lalo na po ang finake ninyo ay ang staff ng UAE Embassy sa Manila. So, nakikiusap po ako sa ating mga kababayan. Magsabi lang po ng totoo. Yung totoo po, nakapagpalaya. Kung gusto pong mas madagdagan ng sweldo, edi ayusin po yung pag-aaral. May mga distance learning naman po. Marami pong pamamaraan. Natutuwa po ako sa mga organisasyon dito, katulad ng Bayanihan Council, sa mga Masang Pilipino, si FYI na naririnig po yung mensahe ko na tayo maging Pinoy-wise at hindi Pinoy-wadas. Kasi po malaking tulong yan sa kananayan. So po, yung Pag-asa Project is assist, support, aid, balik Pinas, balikan ang buhay. It's a study kung paano matutulungan ang ating distress, yung tumakas po na magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay na kasama ang pamilya. Pwede mo silang bigyan ng kaunting mensahe para sabihin sa kanila na mas mabuti na doon na sa ating sabihin. Unang-una po, kung gusto mag-abroad, wag na wag pong lumabas na turista. Kahit po ang magdadala ka mag-anak. Kasi po, pag pumasok kayo ditong turista, agad-agad kung kukuha kayo ng trabaho, disadvantage na po. Babarating po kayo kasi po nag-aabot kayo ng visa. Lalabas kayo sa Fish Island. Nakapunta na rin po ako doon sa Fish Island. On board na po ang ating embahada sa Iran. So, pag dokumentado lang po. Kaya nga po, gano'n na lang ang pag-iingat namin ng pamahalaan, Department of Labor, Philippine Overseas Employment Administration. Dapat pag lumabas, documented para may OWA. Kung may emergency, makauwi. Kung may sakit, matutulungan. Yung mga anak, may scholarship. Huwag na huwag pong lalabas ng turista. At dito po sa Middle East, iba po ang kultura dito. I-respeto din po natin. Aralin po, yun nga po ang sinasabi ko dito. Sana, through the Pinoy-wise, actually sa Pinoy-wise, the idea is to have Philippine Migration one-stop center sa top 10 origin. There are so many things we can do together. Mayaman ang Pilipinas sa natural, human resources, and cultural resources. So just look around first. Ako ko uuwi na next year na ambassador. Ipagpapatuloy ko po itong ginagawa ko dito. Na parang maipaalam po natin lalo sa kababaihan na hindi po minsan safe pag nag-a-abroad at dependent po sa lugar. God bless us all po. Mabuhay ang Pilipinas. Alhamdulillah. Mabuhay tayong lahat. At syempre, curious din po ako na masilip ang award ng ating mahal na ambassador na si Miss Grace Relucio Princesa. One of the momentous events that your Pinoy and Focus team has experienced ay ang makapasok po sa Burj Al Arab Hotel na pinapangarap ng marami ding turista sa buong mundo. Burj Al Arab Hotel is a 5-star luxury hotel with 7-star distinction and erected on an artificial island, is also the third tallest man-made structure in the world. Its distinctive cell-shaped silhouette is not just a stunning hotel, but a symbolic heritage of modern Dubai. Dahil sa kakaibang serbisyo na ibinibigay ng Burj Al Arab, kung kaya't ito'y dinarayo and repeatedly hailed and recognized as the most luxurious hotel man had ever made. Sa pagbabalik po ng Pinoy and Focus, kikilalanin naman natin ang ilan sa ating mga OFWs na nagtagumpay sa Dubai, plus ang kanilang mga pinagdaanan para makamit ang kanilang mga pangarap. Hindi po lahat ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa ay nagtatagumpay. Ilan sa kanila ay dumadanas ng matinding dagok sa bansang kanilang pinagsisilbihan. Ngunit sa Dubai, nakilala po ng inyong Pinoy and Focus team ang mga successful OFWs na nagsikap paunlarin ang kanilang mga pamumuhay sa magkakaiba nilang larangan. At ako po, ang inyong abang lingkod, ay taus-pusong nagpapasalamat at ikinararangal na mapabilang at maituring na isa sa mga huwarang OFW. Ang nag-motivate sa akin is tuwing makikita ko yung nanay ko, hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral.
And in fact, hindi nga ata siya nakatungtong ng high school eh. So, nung time na yon, walang ibang pwedeng maging trabaho ang nanay ko, kundi ang maging maid or ang mga tulungan. One time, naalala ko, bata pa ako nun eh, sinama ko ng mother ko habang nangangamuhan siya sa bahay ng amo niya. Naalala ko nun habang nagmamap siya ng floor, parang medyo stress ata yung amo niyang babae eh. So, sumisigaw siya. She was nagging all around the house, the place, and sinabihan niya yung mama ko while may mga bad words siyang sinabi. And yung nag-stick sa utak ko is yung sinabi niya na wala nang ibang mangyayari sa'yo kundi ang maging katulong ng bayan. I was around 6 or 7 ata noon. Maliit ako, so as much as I wanted to actually ipagtanggol siya, wala akong magawa eh. Pero tumatak yun sa utak ko. At sinabi ko na one day, darating yung time na walang sino man or kahit na sino man ang makakapang-apekta sa pamilya ko, lalo na sa mother ko. So, I'm not only doing this for myself. I want everyone to look up to my mom. At kung may award nga akong ibibigay sa kanya, I would definitely give that or reward her as one of the best mom in the world. How I achieved this position? So, nag-cross-train po ako as much as possible. Lahat ng pwedeng training na pwede kong pagdaanan, ginawa ko. And then, nakitaan naman ako ng effort ng amo ko. At natuwa siya. So, nakakatawa na every 6 months nagkakaroon ako ng promotion. So, from a waitress, after 6 months, promote nila akong guest relation. Ang tawag doon namin is hostess. So, yung receptionist sa restaurant. After noon, na-promote ako as a team leader. Parang supervisor yon sa hotel. And then I moved to a fine dining restaurant. And then I moved again to rooms reservation, restaurant reservations. Then, yun. Sa sales, napunta na rin ako sila. Kaya nga sabi ko lahat na segment, no? Ng department ng hotel, napuntahan ko na. Then I ended up in marketing. At doon na ako nag-excel. So, yun. So, from a marketing admin, naging marketing executive ako, assistant manager, and then, then marketing manager. So now, I am a marketing and communication manager at Taj Palace Hotel, Dubai. So, yun yung story ng buhay ko. Main goal ko dito is to motivate our kabayan, especially yung hindi porke katulong ka ngayon or nagsimula ka sa waitress or nasa pinakamababang posisyon. Hindi ka na pwedeng mangarap. Education would always be our best weapon para lumaban sa mundong ito. But always remember po na a good heart is always better than all the heads in the world. Sa mga kababayan natin na nangangarap, wag po kayong mapagod mangarap. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, dream as big as you can, and syempre hindi po ma-achieve ang lahat ng pangarap ninyo kung wala kayong gagawin. Hindi po ito isang ulan na pumapatak lamang. Kailangan din po nating paghirapan ng lahat ng bagay na gusto mong maabot. At kapag genuine at gusto mo talagang ma-achieve ang iyong pangarap, definitely magagawa mo yan. Just trust yourself and just keep on dreaming. Aside from myself, isa rin po sa ating mga nakakwentuhan ay ang Director of Human Resources ng Dusit Thani Hotel, Dubai. Tunay pong nakaka-inspire dahil bukod sa pagiging Kabayan of the Year niya ngayong 2014, meron din siyang Havilands Foundation for the Disabled Children in Philippines and continuously helping the Pranat Foundation na nandoon naman po sa Nepal. How long have you been here? Almost 9 years. 9 years? I joined Dusit 2007, 2009 until 2009. And I opened 3 properties of Dusit actually, previously. So yung 9 years na yun sa Dusit Thani lang lahat? Wow! No, it's not Dusit Thani. Almost I opened more than 7 hotels. At the same time? Yes. And I also heard you work at Trust Al Khaimah. Yes, I was previously the General Manager of Acacia Hotel and as well the Cluster Director of HR for 4 Hamra Hotel properties. General Manager! Bibihira po ang mga General Manager na Pilipino, kaya sobrang nakaka-proud naman talaga. At the age of 28 years old. Tama yan? At the age of 28 years old. 28! Yes, so I was the youngest GM and then the great GM debate by the youngest. You've done something very good. Thank you. I just want to inspire our kabayans. Nothing is impossible in this world. Okay. So, anong
pwede mong sabihin, ano yung masasabi sa mga kabayan natin na literally, lahat naman ng mga kabayan na nagpunta rito, they really need to start from the scratch. Yeah, of course. You don't need to be great to start. You have to start to be great. So, lahat tayo kailangan magsimula. And we need to, it's not necessarily you need to be a manager. You know, it's the best thing that you need to start at the lowest position. So you know how does it feel to become successful. If you experience all the hardship, if you experience all the agonies in life, all the trials in life, the success is very, very sweet. So you need to climb the ladder step by step. You need to learn from the different lessons of life. And that can only be done if you have experience. So let us all be hungry of success. Because once you are hungry of success, you will grab every single opportunity. You will not waste any single moment of your life. And you will always strive to do and give your best. So that is the real success. And the most important thing, always have faith in God. You must have to trust in Him. Always pray. Because everything is nothing without God in your heart, without God in your life. He must be the center of everything. That's all. Thank you. Napakagandang mensahe naman yan, Ms. Lee. And I'm sure, marami kang kababayan natin, mga kabisig na definitely mamomotivate sa sinabi mo. Mga kabisig, yan po ulit si Ms. Evangeline Federico, ang ating HR Manager ng Dusit Honey. Talaga namang nakaka-proud na makilala ang mga Pilipinong nagsisikap sa ibang bansa. At dahil sa pagsisikap na iyon ay natupad ang kanilang mga minimithing pangarap. Ito ay sa pamamagitan ng sipag, determinasyon at pananalig sa may kapal. Aside from offering its helping hand to our fellow Filipino who have gone through sufferings and misfortune during the devastation of natural calamities, Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated also ushers endeavors that benefits our kabayans abroad. At sa pagtungo ng grupo ng SMPII sa Dubai, nasaksihan natin ang graduation rites ng 30 individual na dumaan sa training ng Basic Self-Defense, Combat Training, Financial Literacy, Paralegal Training, First Aid Training, Emergency Response at Personal Development Training. Lahat po ng training na aking nabanggit ay mandatory para sa lahat ng individual na nagnanais maging full-fledged agent ng SMPII. Ladies and gentlemen, our chairman, our founder, Sir Elpidio Tanaliga Jr. I am pleased to extend my warmest greetings and congratulations to all officers and members of Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated and United Arab Emirates, but most especially to the President of SMPII with the very special mission every day, Senior Agent Officer 1 Rubel Albertran, and his co-officers for being a good example and an exemplary leader for the UEE chapter. Ngayon po, alam niyo malaking challenge ang dinanas ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated. Talaga po na ang pinagdaanan po natin for this year, we have almost 4 major calamities na dumaan po sa bansa natin. We call the attention of our kababayan. Tinawag natin ang attention, una't higit, ang ating mga opisyalis sa Dubai, kung pwede lang ay matulungan tayo upang tulungan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga kababayan natin. I therefore offer my hearts and mind and my hands and soul to pursue the goal in this year, 2014-2015, the challenge of leadership is a great, the task ahead formidable. So my dear friends, sa lahat ng inyong mga tulong, so maraming salamat
At mabuhay ang Sangguniang Masang Pilipino, mabuhay ang lahing Kayumanggi, mabuhay tayong lahat. God bless all of us. Wakil tawanan, Wainal Kambilian Mabilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At nakilala din po natin ang presidente ng Filipino community sa Dubai na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas sa oras ng sakuna. If I'm not mistaken, 30 kabataan lamang ang dumalo sa ating youth camp sa Pilipinas. At ngayon po ay umabot na siya sa halos 200 Pilipino ay para sa masang Pilipino na nandito sa United Arab Emirates at sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa at sa buong mundo. Mabuhay ang Class Mabalasig, mabuhay ang Sangguniang Masang Pilipino, mabuhay si Chairman ng P.J. Tanaliti. Abangan natin sa susunod na linggo ang patuloy naming pagtalakay at pagtukla sa magandang lugar dito sa United Arab Emirates. Sa bawat paglalakbay, sa bawat pihit ng aming kamera, focus lang mga kabise. Dito lang sa Pinoy E-Focus. Pinabati ko yung mga kababayan natin na nanonood ng show nito. At higit sa lahat, kinukongratulate ko rin ang mga producers for undertaking this show because it shows pinapakita yung mga nagagawa natin mga kababayan dito sa abroad at kung ano yung pinag-umpisahan nila at kung nasaan na sila ngayon. Sana'y patuloy natin ilaban at itayo ang bansa nating Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga kababayan ko sa Cebu, maayong buntag sa inyong tanan. Greetings from Dubai. Magandang umaga po, ako po si Vice Consul Ferdinand Flores, nasa ating Philippine Consulate General in Dubai. Regards po at magandang umaga sa lahat na nanonood ng Pinoy in Focus. Pinoy in Focus! Andirito po kami ngayon sa Dubai. Unite ang mga kabisi. Dito lang sa Pinoy. Also our kabayan. How are you? As a PIT? Hindi lang.